Hello Karolas, mabuhay! This is Gazel Ortega and welcome back to my YouTube channel! Ayun, ito na nga ang ating review and analysis sa naganap na Miss Earth 2025. O, diba? The Silver Lining Coronation Night. Diba? Ito yung inaabangan ng mga hater, basher ng Miss Earth, ng bonggang-bongga. O, ito na tayo. Sa kanilang production sa Miss Earth, as usual, walang pagbabago. Nagdagdag ng isang ilaw pero yung mga candidates hindi sabay-sabay. Siguro sa choreography, kailangan yung magaling lang talaga siguro sumayaw yung pagitna at pasayawin doon sa theme song ng Miss Earth na Silver Lining. At tapos yung iba, yung pasarela exhibition, di ba? Hindi ang sarap magpasarela sa sayaw na yon. Si Sir Rogel ba ang in charge sa production sa sayawan? Dapat pinapasarela na lang niya yung mga girls, eksena, ganun, akyat, baba. Hindi mo papasayawin na hindi naman marunong sumayaw, nakakaloka. So yun tuloy, hindi masyadong bongga, tapos mukhang putyo-putyo patuloy yung kasi nga hindi sabay-sabay yung mga girls. Dapat pinili yung magaling sumayaw, tapos yun yung pinasayaw, tapos ano ba yun? Alam mo yun, yung iba eksena na lang sa pasarela, tapos wag nang magumalaw na magpilit-pilit na sumayaw na hindi naman. O di ba? Sayang, sana ganun yung production, no? Yung exhibition ng pasarela, dahil for sure alam nila yan. For sure madali yan. For sure, yung yung routine baga ng pasarela. Pak, ikot, balik, akyat, pak, ikot, balik, akyat, puputang kanan, pak, balik, akyat. Ano ba? Ba't pinapilit yung sinayaw? Hindi marunong sumayaw, nakakaloka. Ang chip-chip tuloy, tingnan na may gumaganon, tapos may gumaganon. Na ano ba yun? Kakaloka, sayang, kasi inaabangan ko yung Miss Earth, The Silver Lining, tapos ganun yung eksena ng mga girls. So, ayun na nga, siguro kulang sa rehearsal lang siguro, pero sana sa susunod, huwag nang pasayawin yung hindi marunong, eksena na lang, di ba? Para at least aware kami na, hindi marunong siguro sumayaw yung pasarela, yung lola mo, di ba? Para hindi bara-bara at ang gulo-gulo. Ayun, tinawag na nga ang mga inampalan. Okay naman yung pailaw, okay naman yung camera angle, I love it. Yung stage sobrang laki, okay naman, I love it din. So ito na nga yung pumasok sa top 25 sa Miss Earth 2025 semi-finalist. South Africa, Argentina, Northern Marianas, Ukraine, Thailand, Moldova, Namibia, Canada, Macau, Russia, Peru, Iceland, Korea, Italy, Vietnam, Brazil, Czech Republic, India, Ethiopia, Poland, United Arab Emirates, Chile, Netherlands, Philippines, and Mexico. Sa Mexico ang fan vote, si Colombia ang best in swimsuit, hindi pumasok sa top 25, at si Cuba ang best in evening gown, hindi rin pumasok sa top 25. Alam nyo kung bakit? Wala naman sa kategory ng Miss Earth ang best in swimsuit at best in long gown. Meron silang beauty of face, fitness and form and poise, and environmental awareness. Ayun yung kanilang preliminary competition. Walang kinalaman doon ang swimsuit at evening gown. Purigaba sa inyo. Then, nag-swimsuit sila. Kudos. Ang galing. Sponsor ng swimsuit, apakaganda. Silver Lining. Amazing. Grobe. Amazing talaga yung swimsuit. Ito yung pinakamagandang swimsuit na nakita ko sa history ng Miss Earth. Ang kanilang Silver Lining swimsuit. Ang ganda talaga. Ang sexy nila tingnan doon. Tapos, syempre, kumabog ang dapat kumabog. Nakita kung sino ang magaling magpasarela at nakita kung sino yung hindi masyado. So, dito pa lang magkakascore ang swimsuit competition. At ito na nga ang pumasok sa top 12. Vietnam, Russia, Ethiopia, Thailand, Ukraine, Philippines, Poland, Iceland, Czech Republic, Mexico, Chile, Brazil. Di ba? Puriagaba. Si Ukraine, nadapa na at lahat, pasok pa din. Ganda. Charot lang. So, ayun, sino ba yun? Si Vietnam, medyo natalisod ng very light, pero hindi naman sumemplang.
pasok pa rin kasi magaling. Alam niya kung paano dalhin yung sarili niya ng bonggang. Ayun. After ng swimsuit competition, siyempre evening gown niya. Ang ganda ng all silver evening gown. Walang tapon ang evening gown ng girls. Pero siyempre, nakadepende. Subjective kasi yan yung gown. Nakadepende yun sa mga judges kung kanino sila nagandahan. Ako kasi nagandahan ako sa mga walang slit, tapos nakakarena, tapos hindi bastusin. Ayun, gandang-ganda ako sa gown na ganyan. At ayaw ko nung may mga kung anong borloloy at nakasabit-sabit at saka nakatusok-tusok. Ayan, ayaw ko ng ganon. Pero gusto ko walang slit, maganda lang, pabulosa lang, ganon. Nagandahan ako sa buong evening gown competition. At pumasok sa top 8, Iceland, Chile, Philippines, Czech Republic, Thailand, Brazil, Ukraine, and Vietnam. Nakakaloka. Ito na ang pinaka-most favorite segment ko sa Miss Earth, ang hashtag. At alam mong marami, kahit matalino ka, mapapa-imbornal ka talaga sa hashtag na ito kasi one word lang talaga. Hindi mo kailangang i-explain, walang tanong, one word. Justify mo yung hashtag mo, di ba? Nakakaloka, nakakatuwa. Kasi si Iceland, medyo nangarag, at kumbaga namulot din niya, hindi siya makapagbigay ng mga magagandang mga salita doon sa hashtag na napulot niya. Pero, and the rest is amazing ang kanilang mga ginagawa. Pero, ito na nga, after the hashtag round, sumagot si Philippines ng bonggang-bongga. For me hashtag round. Pero parang yung pagkasagot ni Philippines, parang hindi dapat sinimplihan niya lang, hindi yung over nasobrahan siya sa talino. Parang nakaka-insecure, so sobrang insecure mo, ilaglag nga kita. Ganon yung feeling kasi masyadong perfectionist. Perfection ang kanyang QA sa ang kanyang hashtag about law. O di ba? Ito na nga ang top 4. Thailand, ay agree naman ako, Thailand, kakabog talaga. Then Vietnam, ay walang problema. Pinilit niya mag-English pero pasok sa banga. Iceland, sabi ko sa inyo yung Iceland, di ba? Hindi niya mahanap yung sarili niya kung anong gusto niya sabihin pero pumasok pa rin kasi nga face card yung lola mo. At syempre Czech Republic na obvious naman na nagmumukbang din doon sa hashtag round. So ayun na nga, ito yung pumasok. Thailand, Vietnam, Iceland, Philippines, Czech Republic. Si Philippines naligwak na for me siyang may best sagot doon sa hashtag. Si Brazil naligwak din, walang Latinang pumasok sa top 4. Si Brazil hindi. Si Chile okay, naligwak kasi hindi naman talaga maganda ang kanyang eksena. Si Brazil maganda ang kanyang sagot pero mukhang tita vibe siya. Hindi nakaka-Miss Earth ang kanyang styling at saka makeup sa finals. Kasi maayos naman siya nung beauty of face nung walang siyang makeup. Pero hindi nakaka-Miss Earth, nakaka-tita vibe yung kanyang eksena si Brazil. That's why siguro. Kasi ang last, dalawang magaganda na hashtag na sagot, si Philippines at saka si Brazil, pero naligwak yun. Hindi ko alam kung ano yung criteria doon sa hashtag round, kung sino ba ang makapagbigay ng bonggang-bonggang hashtag answer o doon pa rin tayo magdiduel sa beauty of face and fitness and form and poise. May point pa rin ba yun? Kasi kung doon hashtag lang naman at saka sagutan doon sa hashtag round, bakit naligwak si Philippines at saka si Brazil? For sure, may ibang criteria pa ng bonggang-bongga. At ito na nga, sumagot na sila sa one question na about Bill Gates na pinagsasabi na hindi daw dapat priority ang environmental or global warming or climate change. Dapat mas unahin daw yung hunger and disease, which is truth naman. Amazing naman yun. Pero syempre, dahil yun yung tanong, do you agree or disagree? Syempre, bilang Miss Earth, bilang brainy ka, at si Thailand, nangarag siya. Sayang. Siya ang pinakamaganda doon ng bonggang-bongga. Pero nangarag siya sa Q&A. O, diba? May paubo pa ako kasi nga nilalamig ako ng bonggang-bongga. May ulan pa din dito. Ayaw tumigil. Ayun. Next, si Vietnam, pumasok. Parang nalito rin siya dahil pinilit niya or dahil wala siyang translator. Feeling niya kasi magaling siya mag-English. Ayun, pero magaling naman, nakakasagot naman at ang ganda-ganda ni Vietnam, choreographa. Iceland, niisip ko
hindi rin maayos yung sagot niya, pero okay na rin. Para kasing hindi kasi niya sinagot kung do you agree or agree. Basta parang nagsalita lang siya ng in general. Wala siyang agree ako or disagree or gano'n. Pero si Czech Republic ang pinaka-perfect na sumagot. Nag-ano siya, disagree siya doon kasi kailangan din unahin kailangan din unahin ang tinitirahan natin, ang mundong imbako, ang inang kalikasan. Ganon, nakakaloka. Siyempre, kailangan mong i-justify kung nag-disagree ka at saka agree ka din dapat. At si Czech Republic ang nakapagbigay ng bonggang-bonggang ganon. Diba? Pero siyempre, mag-stick tayo doon sa prediction ko kasi si Thailand, Miss Earth talaga siya. Kaya lang sayang talaga yung Q&A. Thailand, baka naman, Q&A, ayusin ninyo. My goodness, Puriyagaba. I know naman na matalino at bonggang-bongga siya, pero sana, sa mga ganitong mga bagay-bagay, eto na lang isusubo na sa inyong corona ayaw talaga ninyong mag-excel sa Q&A. Huwag kayong pumaya sa Indonesia, tsaka na nga, bubita pa. Hindi naman bubita si Thailand, nakakasagot naman siya. Kaya lang, siguro sa kaba, hindi niya rin kinaya. Ang ganda-ganda mo niyo pa naman. Pero, Miss Earth Fire, Thailand, Miss Earth Water, Vietnam, Miss Earth Air, Iceland, which is back-to-back last year. Air din sila. And, ang Miss Earth, ang bagong Miss Earth 2025 ay Czech Republic. Walang duda, walang violent action. Maraming nagsasabi luto daw kasi wala si Philippines. Ganoon naman talaga. Hindi kasi natin alam yung criteria kung hashtag ba talaga, so speech lang ba talaga, or may iba pang criteria doon sa top 8. Ganon. So, huwag kayong pala desisyon kung sino ipapasok sa top 4. Kasi yung criteria hindi natin alam, walang nakakaalam, sila lang. Sila lang, mga judges lang. Kaya huwag na kayong mag-inaso dyan, hindi nakakaganda. Deserve na deserve the Czech Republic ang corona. Kaya congratulations Czech Republic, pangalawang corona ng Czech Republic after 13 years nakuha nila uli. Kasi nung 2012 na na koronahan ng Czech Republic. Ngayon, back daw game na naman ang Czech Republic sa Miss Earth. Lagi namang magagaling yung mga European candidates. To be fair nga, ang dami-dami European na pumasok sa top 25. Grabe. Kasi legit at totoo sa puso nila ang kanilang environmental awareness. Hindi putyo-putyo kagaya ng mga, uy, kapitbahay, kung kayong charot lang. Charot lang. So, ayun na nga. Congratulations, Czech Republic, Iceland, Vietnam, Thailand. And congratulations sa Miss Earth Organization. Job well done. And then, sa production lang talaga ako sana i-hire ninyo ako. At saka sa social media engagement ninyo. Parang awa naman ninyo. Palitan naman ninyo kung sino dyan. Para bonggang-bonggang, maipromote naman ng bonggang-bongga ang Miss Earth. Para sumosyal naman. Sana next year, makikita natin ang Miss Earth sa ibang bansa na kaganapin. I'm so excited. Sana may mag-bid. Sana sa Thailand, no? Diba? Nakakaloka. At looking forward ako sa magiging journey ni Miss Czech Republic sa Miss Earth. Ayun. Congratulations din sa Pilipina. Joy Barco, mawala ka, dapat ikahiya. Ginawa mo ang lahat. Perfect na yun. Perfection ngayong eksena So, wala ang dapat ikahiya. Sobrang nakaka-proud ka ng bonggang-bongga. Laban lang, Joy. Ang puso ko at ang kaluluwa ko ay mahal na mahal ka. Grabe, bongga. Diba? Walang dapat ikahiya. Sa performance mo, nakita ko na binigay mo yung lahat at walang dapat ikahiya or walang dapat ano ba tawag doon? Basta, wag ganon. Taas noo. Alam mo na ginawa mo yung the best mo. Ayan! Congratulations din sa Miss Earth. At least umabot kayo ng 25 years. Yung ibang pageant hanggang 20 years lang. Charot lang. And good luck sa lahat ng girls na karunahan. Maraming salamat guys. Ang inyong violent reaction at saka views and opinion dyan sa baba. Sige lang, laban lang. Pag-usapan natin ang nangyari sa Miss Earth. No? Sana yung mga nasabi kong mga problema ay mag-improve na at saka mawala na next year. Di ba? Ay, parang awa naman ninyo. Again, this has been Gazel Ortega and salamat po sa laging pagpapanood sa akin. I love Miss Earth. Mula yan sa puso ko. Alam ninyo yan. Pero,
I love beauty pageant. That's why na nagsistay pa rin ako sa Miss Earth. At alam niyo yan. Miss Universe, Miss Earth, Miss Grand. Top 3 ko yan. Akakaloka. Miss World, ikaw ang pang 4. Kaya bilis-bilisan mo rin. So I love you all guys. Bye-bye.